Yo, what's up mga bro? Another day, another vlog. Samahan nyo ako at gagawa na naman tayo ng video at kung ano naman nating sunod na project. So, makikita ninyo sa video natin, yan ay lube oil cooler, seawater inlet pipeline. So, corroded na. So, samahan nyo ako at papakita ko sa inyo yung actual na damage at saka sinukatan ko na rin yan. Bali, pinapakita ko lang sa inyo na hindi na natin tatanggalin. Susukatan natin at i-layout natin sa workshop. Okay, fast forward na natin yung video para bababa tayo dyan eh. Yan. So, papakita ko sa inyo yung nilagay kong marking. Yan, makikita nyo yung elbow nya, 90 degree, short radius. Yan, nilagyan ko na ng marking para makita nyo sa video kumbaga. Yan ay 18 cm yung pipe nya, tapos flange. Tapos 90 degrees, yan, may guhit, short radius ulit. Nakita nyo, parang nirepair na dati. So, yan, 66 inches kasi yun yung tumama sa metro. Tapos, may U-bolt dyan, pagdating dun may plans. Yun, nilagyan ko ng ilaw para maliwanag. Okay, dun nga pala sa nagtatanong at nag-comment, yung gusto makita yung video, yung kabuuan kung paano ko ginawa at kung saan nanggaling yung malaking tubo at mahaba na yan, yan dyan po yan. So panoorin nyo yung video para makita nyo, ma-visualize nyo kung bakit dugtong-dugtong yung pag-layout ni kuya ng walang pattern dun sa workshop. Kasi hindi naman natin pwedeng diretso lang yan. Kung hindi diretso mo yan, paano may papasok? Nakita nyo masikip banda ron. Ayan, may tubo dyan sa taas. So, pinapakita ko lang sa video kung gaano kadami yung plans na nandiyan dyan. So, kung ano yung nandiyan dyan, ginaya lang natin kasi yun ang gusto ni Chief Engineer. Sa barko, hindi tayo pwedeng magtrabaho kapag hindi inaprubahan ng principal o ship owner, chief engineer, and babato kay second engineer. Siya mag-arrange kung kailan natin pwedeng galawin. Okay, so yan naman, hindi ko naman ginagalaw kasi nagtatanong naman ng mga engineer kung ano bang diskarte ng Peter. So, ako naman, from the moment na sumampa ako sa barko, sinabi ko naman kung ano yung mga sistema, kung paano ako mag-repair. So, sabi ko, susukatan ko yan. Ayan, napansin nyo, may clip na siya, corroded na, sobra ng nipis anytime, kasi malakas ang pressure niyan. Anytime, baka bumulwak yung seawater. So, nag-decide na lang si Segundo na ipapabricate ko na. Pinasilip ko sa inyo ilalim. Ayan, sobrang corroded na. Okay? Yan. Nakita nyo naman. Yan. Yung video na yan, talagang sinadya ko yan para makita ninyo, ma-visualize ninyo kung bakit ako bumuo dun sa workshop ng napakahabang layout without pattern na pipe dun sa mga nagko-comment na inaantay nila tong full video. So, mahaba kasi to kaya hindi ko basta-basta ma-i-upload at hindi ko ba ma-voice over basta-basta. So nakita nyo yung elbow kung gaano kagaspang. So pag kinatukan mo yan, baka bumulwak. So makikita nyo pa rin dyan sa video na yan na pag nagawa na natin ng kabuuan, ayan, dalawa na yung clip. So ito naman, dito naman sa kabila ang lalagyan ko marking. Ayan, as you can see yung ginawa natin dati, yan, yung dalawang malaking 300A, nandun siya sa gitna. Okay, wala yang valvula na isolate, so diretso yan. Kaya sabi ni Segundo, as much as possible i-center mo talaga para hindi tayo mahirapan na pagkabiter. Sabi ko walang problema, reglado yan, may plancha dyan sa taas. Tapos pagbaba dun, nakaklip na naman siya doon sa baba. Yan, naglagay ako ng trobolite. Yan, nakita nyo, nakaklip. Yung elbow na yan, 90 degree din yan, short radius din. Yan, nakaklip siya. Ayan, may plans din siya dyan. Tapos meron pa doon sa kabila. Yun yung pinuntahan ko kanina. So halika na, samahan nyo ako at ipabricate na natin sa workshop. Let's go. Yan, makikita ninyo yung preparation natin. Naglagay tayo ng bibil. Yan, pati sa elbow na ating gagamitin, ginray natin yung bibil niya para kapitan ng penetration pag pinagdugtong natin. Pati yung plants na recondition na rin natin. Tignan nyo yung OD 170. Sinukat ko sa metro para makita ninyo. Okay, so schedule 80, 170 yung outside diameter. Tapos ang size ng tubo na yan ay 150A. Okay, para sa inyong kaalaman.
Shoutout nga pala kay paring tol Mark Anthony Dasalya, mga nag-comment at nag-aantay ng video. Shoutout sa'yo paring tol, ingat dyan, enjoy sa bakasyon. Shoutout din kay Christian Gonzales, yan, nag-aabang din yan sa video natin na i-upload. Ingat dyan sa barko mo, God bless you. Shoutout din dito kay Sanjay Deron, siguro Peter din or welder, nakakaintindi din ng trabaho. Kaya basahin nyo na lang yung mga comment nila dyan sa upload ko na picture. So, shoutout sa inyo lahat ng mga nag-comment sa aking mga video. Pati dito kay Ethan Rochelle Brillantes, yun. Totoong Peter, chicken lang yan. Yun, salamat sa iyo, bo. Chicken paid, let's go. Yun, shoutout dito sa lahat ng mga nag-comment sa akin. Yan. Yan, pinlay ko na lang kasi hindi ko na mabasa lahat sa sobrang dami din naman nag-comment at ang haba sa lahat na positive yung mga yan. Mga tropa natin yan. Lahat yung mga nagko-comment dyan na mga may alam, puro positive. Yung mga hindi naman natin kilala at hindi tayo kabisado paano magtrabaho, yun yung mga basher natin. Kaya shoutout sa inyo lahat. Mapa good side kayo, mapa bad side comment, lahat yan, welcome kayo sa akin. Well, lahat ng basher, welcome yan. God bless you sa inyo lahat. Salamat sa inyong support at panonood. Tapusin muna natin yan bago natin ituloy yung ating video paano natin ginawa layout without pattern. Let's go! Yan, makikita nyo, yan yung unang portion. Okay? Yan, binidyo ko talaga para makita ninyo. Makikita nyo, dugtungan pa lang, may bibel. Okay, schedule 80 na tubo at saka elbow. Okay? Nakita nyo yan, pinakinis natin. Para klaro kumbaga, bago natin hinangin. Pagkatapos ng root pass na hinang ni kuya dyan, grinder ulit para malinis, matanggal yung blue hole. Kasi yan, hindi natin nagagantihan sa loob. Doon tayo umaasa sa penetration natin, yung root pass natin. Okay, doon lahat ng welder na merong DNBGL, yung mga may class NK, at saka hindi yung sinasabi, wala na yan, grinder na yan, mabilis ang trabaho. Depende yan sa Peter, okay? Depende yan sa Peter kung naging welder siya dati sa shipyard. Yun yung aking mga motivation na sinasabi ko, kaya nga committed to inspire, not to impress people. Pinapakita ko sa inyo yung quality job, hindi yung nakaugalian na basta hindi mag-leaking, tama na yan, mali yun. Doon kayo nagkakamali. Ganito pa isa sa gawin ninyo. Kumuha kayo ng ruler, yung pinakamahaba or skwala kung tawagin. Guhitan nyo sa gitna yung tubo. Okay, hindi ko muna nilagyan ng plans kasi pag nilagyan mo ng plans, malilito ka eh. Ngayon, pag nilagyan mo siya ng plans, magiging ganyan na yung itsura. Sa gitna ng dalawang butas ng plans, doon ka maglalagay ng marking straight. Okay, kung wala kayong eskwala, kumuha kayo ng flat bar, pagdugtungin ninyo. Pero kailangan yung flat bar ninyo ay eskwalado din. Okay? Mahirap lang talaga magporma-porma, lalo na pag maalon. Okay? Kasi sa mga ibang mga vessel kasi, yung mga nagre-repair talagang, sabi nga ni Brother Rodel, nasa puerto lagi sila. Kasi mga passenger, ganyan, yung mga malalaking barko, ganyan talaga, wala talagang alon most of the time. Pero dito sa mga bulk, katulad kay Kuya, bulkers Kuya, Panamax, maalon talaga yan. Kaya kumukuha tayo ng tiyempo para makapag-layout tayo sa workshop ng walang pattern. So, tandaan nyo okay na yan, okay na tayo dyan. Yan yung first step nyo na una nyong gagawin pag magle-layout kayo ng walang pattern. Yun, makikita nyo ngayon, kinagrind ko na naman yung gitna niya dahil narutpasan ko na siya. Penetration. Huwag kayong magmadali sa oras ninyo kasi ang trabaho na yan binigay sa inyo, hindi yan madalian. Kasi ang trabaho na yan, hindi na yan tinanggal doon sa baba para hawak nyo na yung oras ninyo. Yun yung aking mga binibigay sa inyo na tips sa trabaho ng Peter. Hindi kailangan madaliin. Unless emergency talaga. Yung tinanggal na nila, Oter, gawin mo na, ayan na, paternan mo na, diretso na ganyan. Pero yan kasi, yan yung mga sikreto na binubulgar na ngayon ng mga Peter na mga nagbablog. So sa mga dating mga sinaunang mga Peter kasi is talagang baklas, pattern, kabit. Baklas, pattern, kabit. Ngayon, nilalayout na ng ganyan para kumbaga advance. At as you can see, nakita nyo, yan. Nakita nyo siya, talagang ginrind ko siya para mawala yung mga pinhole na tinatawag. Tsaka nyo ngayon, tirahan ng
add pass, pangalawang pasada. Pwede kayong mag-layer. Yan. Depende sa inyo kung ano yung nakaugalian ninyo na alam nyong hindi magli-leaking pagka tinira ninyo ng root pass, add pass, capping. Depende sa inyo kung 3 pasada yung gagawin ninyo, 2 or 4. Siya nga pala may nakapuna sa akin. Sir, bakit po pag naghihinang kayo ay kaliwete? Hindi po ba kayo kanan? Well, ang aking video kasi ay nakaharap sa akin. Ibig sabihin, pagka pinron cam ko yan, nasa kanan. Kapag gipitan, yung hinang, yung talagang sulok na sulok, doon na ako nagkakaliwa. Pero talaga ako ay right-handed. Right-handed welder po si Kuya Andy. Eto, pansinin nyo yan. Pwede nyong iikot. Kaya naglagay ako ng tungtungan. Okay, yun yung panalo. Sa iba kasi, hindi ko ginagawa yan. Dyan lang. Kasi masyado mabigat. Para easy nyo lang iikot. Hindi kayo mahirapan mag-rotate. Tapos ang sabi pa ng iba, Kuya Andy, bakit kapag naghinang po kayo, isang kamay? Well, kaya nga tayo may 2 kamay. Yung isang kamay, panghinang. Yung isang kamay, panghawak. Pag nangalay yung isang kamay, yung kabila naman. Kasi imagine niyo, pag malakas ang alon, pag nagtatrabaho tayo sa mga delikadong lugar, 'di ba naka-safety belt tayo, safety harness, paano tayo maghihinang kung nasanay tayo sa 2 kamay, yung may plangketa na tinatawag. No offense, no, kasi ever since na natuto mag-welding nung 16 to 17 years old pa lang ako, ay talagang nakasanayan ko na. Tsaka nung nandoon ako way back sa Japan, ayaw ng mga hapon ng 2 kamay maghinang kasi nga sanay sila yung hawak lang yung welding mask nila ay holder lang, wala silang pangsaklo, bira lang. Kaya lahat ng mga welder na hapon, nakikita ko puro talaga dihawak lang yung mask nila. Kaya nakasanayan ko na rin hanggang sa ngayon naman, ganyan pa rin kahit ismaw, kahit na F-cow, kahit G-tow, yun, nag-iisang kamay tayo. Nagkakaroon lang tayo ng hawak na isang pillar rod kapag nagtitik tayo. So, dito naman, ito yung may elbow na. Yung may elbow na maiksi, yung 18 cm, tapos may plans, tapos elbow uli, tapos 18 cm uli. Ito na yung banda nakadikit dun sa may lube oil cooler ng inlet. Ito na yon. So, ganyan lang mag-center si Kuya. Nakita nyo? Yan, ganyan lang. May bikat yan, may bibil, tapos ginray natin para wala yung kalawang kumapit. Makikita nyo yung penetration dyan, papakita ko sa inyo. Para importante kasi sa akin yung penetration sa loob. Isa sa number 1 na ginagawa ko talaga yon. Kung hindi kayo sure na may penetration yung hinang ninyo sa mga makakapal na tubo, tapos pwede nyo dukutin, pwede nyo ring hinangan sa loob yun. Kung hindi lang naman madalian yung inyong trabaho. Okay? Yun yung aking mga tips sa inyo. Para pwede nyo gayahin pag kayo naman ay nagfabricate ng ganyan, di ba? So, yun lang. Sharing lang tayo. Dito naman, as you can see, gumamit tayo ng level bar. Pero, dahil nakaangkorahe tayo niyan. Pero kung tayo ay sailing underway, hindi natin yan pwedeng gamitin. Squala lang. As you can see, nakita nyo, yan, may dugtong siya kasi naubusan tayo ng tubo. Lalagyan ko na yung sleeve. Sleeve yan, kaya may mga dugtong-dugtong ako. Kasi, retaso na lang yan. Nakita nyo, may guwit yung plans ko, yan. Ito, gagrinderin ko pa yan. Kasi pinuno ko yung plans niya.
Okay, ganyan lang. Diretso nyo lang yung guhit. Tapos, maglagay kayo ng ruler dito. Yan. Skwala. Tapos, sukatin nyo ng, yan, ganyan. Ganyan lang. Diyan, tsaka dun sa dulo ng skwala. Kung pantay. Yan. Ganyan lang. Mga pinagbabawal na teknik ng mga veteranong Peter. Yon. Kaya pwede nyong gayahin. Skwala lang. Yan. Pwede nyong gayahin kung komportable kayo. Asa sa inyo na yan. At least meron na kayong guide. Ito pa yung isa sa pinaka sentro yan, ganyan. Ipapatong nyo lang yung eskwala dyan dahil nga hindi pwede yung level na bar kasi nga maalon. Eskwala lang, yan, yung mahaba, patong nyo lang yan sa gitna ng tubo, sukatan nyo, tsaka sa gitna ng dalawang butas ng plants. Kahit ano pang dami ng butas ng plants na yan, basta ganyan ang mga sikreto technique na gagawin ninyo, matagal yan dahil ikaw lang mag-isa gumagawa. Ikaw lang na Peter, wala kang kasama, wala kang Peter trainee. Kaya take your time. Ganun lang kasimple yung mga trabaho pag tiningnan mo. Pero kung ikaw nagagawa, masasabi ko na kakain ka ng hirap at pagod at saka oras din at the same time. Siyempre sa pagbibideo pa, dahil nga nag-share tayo, hindi naman tayo kumikita ng malakas sa pagbibideo. Sharing lang natin para hindi na rin mahirapan yung iba. At doon sa mga nagtatanong, kasi lahat ng mga Pilipino, Pinoy welder, Pinoy Peter, dapat magkaisa para itaas natin yung dekalidad, yung quality na trabaho ng mga Peter, Pinoy Peter. Kasi yung mga puti na yan, kailangan natin yan maungusan. Ayan, nakita nyo yung ginawa ko nung una. 500A yun. 400A ata, sorry. Yan yung ginawa ko nung dati. Yan yung una. Tapos ito na yung pangalawa. Tapos meron pang tubo. Putol-putol kasi yan kasi wala na tayong spare stock. Ayun yung dati. Pinakita ko yung dati ko na layout without pattern yun. Nakita nyo naman yan, ha? Para makita ninyo na ginawa natin sa workshop, hindi natin tinanggal doon. Let's go! Tapos eto na, yung meron na siyang dugtong ng 18 cm na elbow tsaka pipe. Yan na yun, pinagdugtong ko na. Yan, ganyan na itsura. Okay? Yan. Diretso na siya, paunti-unti na. Kasi bali 5 dugtong lahat yan. Kasama yung maliit yan, 1, 2, 3, tas may 2 pa. Makikita niya sa kabuuan ng video natin. Ito na yung pang-4 na dugtong. Pinagdugtong ko lang yung tubo na yan, schedule 80, dahil wala na tayong spare, putol-putol na, yung mga retaso na lang. Tignan yung penetration ko sa loob kasi lalagyan ko yan ng sleeve. Pero bago ko i-sleeve yung tubo, hininang ko muna. Nilagyan ko muna ng hinang 3 hanggang 4 na pasada. Ayan, sinum in ko. Yan, ganyan yung penetration ko sa loob bago ko siya lagyan ng sleeve. Pero bago ko lagyan ng sleeve, gagrinderin ko yan, pakikinising ko para hindi bumukol. Yan. Ito na yung pang 5, yung pinaka huling pipe na ating gagawin para ipagdudugtong-dugtungin ko na. Last na to. Hindi ko nga pinapinturahan yan kasi bala ko picturean muna at i-video lahat ng buo. Ikakabit ko siya, si-center ko lahat ng plants na plants niya pag nahinang na yan. Yan na yung pinaka-last na gagawin natin. Makikita ninyo yan. Eto, walang dugtong to. Itong tubo na to. Yan na yung last natin. Inihinang natin yung plants. Madali lang kapag walang dugtong at saka plants to plants, diretso lang yung butas niyan eh. Hindi yan masyado mahirap gawin. Ang mga medyo difficult lang, yung mga may hubog, may mga elbow, ganun. Yan yung pinakalas, ha. Malapit na yan. So, tignan nyo mabuti, mga tropa. Ito na ang finished product natin. Nakita nyo, pinagdugtong-dugtong. So, yung mga nagtaka ngayon dyan, bakit sir, ang dami namang dugtungan, dami namang plants, magastos sa plants, keso bakit daw hindi na lang buuin?
So nakita nyo na ngayon kung bakit. Ayan, yan yung pinagdugtungan ko. Nakita nyo may sleeve. Yan, diretso. Tapos yun, lahat yan, 90 degrees short radius. Doon sa mga nagtaka, no, bakit putol-putol yan. So, halika, yan, tingnan nyo. Walang putol video, ha. Halika kayo, tingnan nyo. Tingnan nyo sa baba kung ano yung itsura. Dahil nandun na sa workshop, gawa na, punta natin sa baba, yung luma na intact pa rin, na nakakabit pa rin. Okay, yan, walang putol yung video. Mahaba tong video na to, kaya sinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo papanoorin ng buo, wala kayong makukuha ng idea at magtataka kayo kung bakit nabuo ko yun ng ganong kahaba na maraming plans. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang yun, na hindi talaga yun yung nando doon. Ayan, nakita nyo, diba? Nakakabit pa rin yan. Buo na. Okay? Ayun. Ayun, nasa gitna. Ayan, o. Diba? Still intact pa rin. Wala pa rin galaw yan. Babayin natin. Hindi pa nare-recondition yan eh. Yang mga bolt and nut na yan, hindi pa nagagalaw. Ayan, may pintura pa. Okay. Klaro, no? Klaro na tinira natin ng layout without pattern dahil curved na siya, may mga clip na. So yun lang, salamat sa panonood ninyo at meron pa yan, papakita ko pa sa inyo na nirecondition na nila, tapos babaklasin sana dahil ikakabit, kaso merong passing, ang lakas ng passing dahil may leak yung valvula. Ayan, tingnan nyo mabuti, yung mga sukat ko nandyan pa. Ayan, 101 cm. Tapos pagdating doon, ayun, yung pinakadiretso niya, yung dalawang elbow na 90 degrees short radius, nakakonect doon sa lube oil cooler. Tapos meron pa dyan, ayun, nasa gitna. Yan. Tapos yung may sleeve natin, dyan natin ipupwesto sa gitna para hindi siya makita. Pero walang problema naman doon dahil required naman sa class yung naka-sleeve. Basta mahaba siya, lalagpas siya ng 12 inches. Ayan o, pininturahan na, okay? Yan na yung pinaka-pinale natin. Pero papakita ko pa rin sa inyo na na-recondition na nila sa baba. Papakita ko dyan sa video natin. Ayan, nakita nyo, ayan o, may Doppler. Isa lang yung dinugtong natin, okay? Yan, buo yan. Tapos, naka-ready na rin, pati, yan, naka-ready na yan. Nakatali lang. Nakatayo, may gasket na rin. So yun, sana nasagot na yung mga katanungan ninyo sa isip ninyo kung gaano ba yung kahaba at ano ba yung itsura niyan. Pag natapos, yan ang itsura niyan. Okay? So ito na yung pinaka-final video natin. Ito, tingnan nyo. Binisita natin sa baba, kinakalas na sana nila. Nirecondition na nila, tapos kakalasin nila. Ayan na yan, oh, pinabana nila, oh. Yan. Pero kasama din ako dyan sa nagbaba. Kaso, nagka-problema. Ang lakas ng passing. Hindi pwedeng tanggalin kasi lubog tayo. Meron tayong kargada eh. Di-discharge natin yung abonos dito sa India. So, pagka nakalutang, doon na lang daw tatanggalin. Yan o. O, diba nakita nyo? Binabalik nila ulit dahil nga malakas yung leaking nung valvula. Kaya, ayan si wiper o. Yun lang. Salamat sa panonood. God bless you.